Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Podjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa unang Juan, chapter 2, verse 18. Sinasabi dito na, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng naririnig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Nagsisimula si Juan sa paunang salita na, mga anak, ito na ang huling oras. Itinuring niya ang kanyang oras bilang bahagi ng huling oras o mga oras ng pagtatapos. Kahit na ang mga huling panahon ay mainit na pinagtatalunan ngayon. Malinaw na ang mga apostol ay naniniwala na sila ay nabuhay sa ilang diwa ng katapusang panahon. Simula pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang dahilan ni Juan sa pagtukoy sa kasalukuyang panahon bilang huling oras ay ang paglitaw ng napakaraming Antikristo na ito. Personal na nakatagpo si Juan ang mga laban kay Kristo, nagtuturo laban sa tunay na ebanghelyo at katangian ni Jesus. Si Juan ang tanging manunulat na nagbanggit ng salitang Antikristo, na tumutukoy sa isang Antikristo bilang siya na tumatanggi sa Ama at sa Anak, ay hindi nagkukumpisal kay Jesus, at hindi nagkukumpisal na si Jesus ay dumarating sa laman. Si Kristo ang lahat, at ang sumasalungat ay hindi natin dapat katakutan. Ito ay dapat mong palaging sabihin sa mga tao at dapat mong sabihin na huwag matakot sa Antikristo. Tayo ay mga anak ni Kristo. Tayo ay mga anak ng simbahan. Ang pag-aaral ng Biblia sa exegetically ay magsasangkot ng pagsusuri ng isang sipi upang maunawaan ang orihinal na kahulugan at mensahe nito. Ang layunin ay upang maiwasan ang maling interpretasyon sa sipi at gamitin ito sa labas ng konteksto. Maaari kang maging isang mahusay na exegete na nauunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa orihinal na madla at naiintindihan ang mga walang hanggang katotohanan nito para sa ngayon. Ang susi para sa mabuting exegesis ay ang pagbabasa ng Biblia ng maingat. Kakailanganin mong magtanong ng ilang mga katanungan sa iyong sarili at sa teksto kung gusto mong matuklasan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may akda nito. Ang prosesong ito ay maaaring mukhang matigas sa simula, ngunit ito ay magiging napakanatural kapag nagkakaroon ka ng mabubuting ugali sa pagbabasa ng Biblia. Ang dakilang utos ay ang tagubilin ng nabuhay na mag-uling Hesukristo sa kanyang mga alagad na ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa sa mundo. Sinimula ng mga alagad ang kanilang gawaing misyonero sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at pagsunod sa kanyang mga tagubilin mula sa dakilang utos. Tinatawag din ng mga Kristiyano na sundin ang mga tagubiling ito bilang mga alagad ni Jesus. Tinutupad natin ang dakilang utos sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao na sundin si Kristo. Sa pamamagitan din ng pagtulad sa halimbawa ni Jesus, sa pamamagitan ng paniniwala sa muling pagkabuhay sa pagkabuhay ni Jesus, sa pamamagitan din ng pamumuhay upang gawin ang gawain ni Jesus, at sa pagdarasal, pagbubuluntaryo at pagbibigay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Podjan Valdez. At dito na nagtatapos ang aking daily devotions.